Lumalabas po ngayon mga kababayan na tila wala ng tiwala etong mga taga-ibang bansa dito sa gobyerno ngagba ng Marcos administration. At ang malaking patunay nito mga kababayan ay ang pag-reject ng taga-ibang bansa mga kababayan, partikular na ang Malaysia at Timor-Leste sa request ng ating DOJ mga kababayan na pabalikin sa bansa etong sina Alice Guo at si Arnie Palangga Teves nyo. Lalong-lalo na dito sa issue ni Arnie Teves mga kababayan ay sa Timor-Leste na ang ginamit nilang argumento mga kababayan ay ang talamak na kawalang hiyaan na nagaganap sa bansang ito. Yung panggigipit sa mga kalaban, pamamayagpag ng injustice. At yun nga, si Boying Rimulya mismo ang umamin mga kababayan. Siya ang DOJ Secretary ha, na umamin mismo na fail daw ang hustisya pagdating sa droga. Ay, animal. Mag-resign ka, Boying Ying. Mag-resign ka. Siya mismo ang umamin mga kababayan. At ang mga kabalbalang ito mga kababayan ang siyang nasilip ng Timor-Leste. Kaya hindi nila tinurn over si Teves dito sa Pilipinas. Panoorin niyo po ha. Palabas po ng reaksyon ang tanggapan po ng kagawaran ng katarungan. Dito nga po. Katarungan pa ba? Department of Justice pa ba yan mga kababayan? O injustice? Anong ginawa ngayon nila kay Tatay Digong? Injustice. Kaya ang taga-ibang bansa mga kababayan, wala nang tiwala sa atin. At isa pa, di ba ang daldal niya si Boying Rimulya na ang sabi na, malapit nang mapauwi si Teves. Ay, Diyos mio, malapit nang mapauwi hanggang ngayon, hindi na nakauwi nga. Tuluyan na siguro mga kababayan na hindi na makakauwi. Dahil pinaburan ng Timor-Leste. Sa paglabas ng pagputok ng balita kahapon na natalo actually ang gobyerno po dito sa usapin po ng kanila pong petition for extradition kay dating Congressman Arnie Teves, no? Isa yan si Teves mga kababayan, no, sa mga unang ginipit. Sino kaya ang totoong mastermind dyan mga kababayan, no? Kung pinrain up lang ng si Teves, pagpalagay lang natin na. At isa pa, hindi lang pala si Teves ang ginipit una, no? Si Bantag mga kababayan. Kawawa na yung tao. Hindi na mahagilap mga kababayan. Siguro na mundok na yun. Atin lang munang kausapin po bago po ang press statement ng DOJ si Attorney Ferdinand Topacio, ang lead counsel po ni former Congressman Arnie Teves. Mabuhay ka, Attorney! Mabuhay! Believe tayo kay Topacio, no? Ang galing mga kababayan. Magandang umaga po, Manong Ted. Tinalo single-handedly mga kababayan ang argumento ng DOJ at tinangagba. Ma'am DJ Chacha, mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan. Opo, marami po mga ugat ang nabuhay kahapon dahil nga sa pagkagulat nga dito po sa desisyon ng Court of Appeals po ng Timor-Leste. Pwede ba natin po munang malaman, Attorney, ano ho ba mga naging grounds dito kung bakit po na-dismiss pabor sa inyong kliyente ang petition Kawawa po naman, ng sinabuyingin. Kawawa. Ang pangunahing dahilan po ay ang finding ng plenary ng Tribunal de Recursos ng bansang Timor-Leste na kapag si Congressman Teves po ay ibinalik sa Pilipinas, may malaking posibilidad po na siya ay magkaroon ng torture. See? Pati Timor-Leste mga kababayan agree na baka i-torture si Teves ng gobyernong ngagba. Anong tawag nyo dyan? Di ba? Pati gobyerno ng Timor-Leste walang tiwala sa gobyerno ng Pilipinas. Magkaroon ng panganib sa kanyang buhay o sa kanyang kaligtasan o siya ay mag-undergo ng cruel and inhuman punishment. See? Taga-ibang bansa na mismo mga kababayan ang nag-a-agree niyan ha. At pati din doon sa Malaysia mga kababayan kay Alice Guo, ayaw din makipag-cooperate dito sa gobyernong bangag. Ayon po sa saligang batas ng Timor-Leste, kapag ganun po na may posibilidad ay pinagbabawal po nila ang pagbalik ng isang tao na nandoon sa kanilang bansa doon po sa pinanggalingang bansa ng taong yon. Pero yung pong sinasabi muna na Kalbo. ang naging basis din para hindi pagbigyan ng request ng pamahalang Pilipinas ay yung mga pagbaliktad ba ng mga testigo laban sa mga Teves? Ay opo, sapagkat na napatunayan po namin
ayon na rin po sa mga salaysay ng mga bumaliktad po, na sila po ay unang umamin dahil lamang sila po ay pinahirapan, both sa mental and physical torture, at yung isa po na hindi naman po nagturo kay Congressman Teves na siyang involved doon sa killing po ni Governor Degamo, siya rin po ay nagsalaysay at nagreklamo pa nga po sa ating Commission on Human Rights na siya rin po ay nakaranas ng pagpapahirap, pananakot at kung ano-ano pa po para siya po ay Tatak Marcos talaga, mga kababayan. Hindi natin kinakampihan na wala tayong amor de dyan sa na Teves, mga kababayan, ha. Wala tayong alam dyan anong issue nila dyan. Talaga. Pero the point dito, mga kababayan, ay pati ang Timor-Leste. Walang tiwala sa gobyernong ito, mga kababayan. Ayaw nilang i-turn over si Teves dahil naniniwala sila na baka i-torture, gipitin, at gagawa ng injustice ang taong iyan, mga kababayan. piliting diba? umamin at ituro si Congressman Teves. Kaya yun po ang naging batayan doon po sa finding na malaki po ang posibilidad na magkaroon nga po ng mga ganong treatment din kay Congressman Teves kung siya po ay babalik sa Pilipinas. Ano po yun? Humarap ba itong mga testigong ito o mga affidavit lamang po ang ibinigay nyo sa Court of Appeals po ng Timor-Leste, itong sinasabi nyo mga bumaligtad na testigo? Attorney. At si Hana May po, yung mismong babae po ito na matagal na pong kasama ng pamilya Teves, siya po ay personal na pumunta sa Timor-Leste upang siya po ay magtestigo dun po sa hukuman ng Timor-Leste. Pati po may ilang mga testigo at meron pa po kaming isang expert witness sa pagkatao ni former Commissioner on Human Rights, Wilhelm Soriano, na nagbigay din po ng expert opinion tungkol po sa kasalukuyang Nilaglag ang Marcos, mga kababayan. Kalagayan ng justice system po dito sa ating bansa, na ang mga kalaban po ng pamahalaan ay tinutuligsa, pinipersecute, hinaharas at kung ano-anong mga kaso po ang inihahain na walang batayan. At ang final nail in the coffin niyan, mga kababayan, ay yung pagpapakidnap kay PRRD at pagtapon sa ICC sa pilitan. Yan ang final nail siguro, mga kababayan, na nakapag-decide ang Timor-Leste na sige, wag ka nang ibalik doon. Tumestigo si Wilhelm at sinabi yon na ang kasalukuyang gobyerno ay gumagawa ng labag sa karapatang pantao. Oo, talaga. Oo. At maging yung mga panggigipit o persecution sa mga gobyernong Marcos, ha. Sa mga kalaban sa politika. Hindi pa ba? Sinabi niya po yun doon sa Court of Appeals hearing? Well, not in so many words, but sinabi niya po na ang current state ng justice system dito ay malaki po yung posibilidad based on the recent events. At nakikita naman po natin yan yung sa paggawa po ng extraordinary rendition laban kay Pangulong Duterte. Mga kababayan, yan talaga ang napakalaking basihan. The fact na si PRRD is hinahangaan and so popular, mga kababayan, sa neighboring countries ng ASEAN. Sa ginawa ng gobyernong bangag kay Tatay Digong, wala na silang tiwala dito sa gobyerno ng ating bansa. Shame on our government. At palagay ko po yung mga pattern, yung pagre-raid ng hindi makatuwiran sa mga mejores ng mga Teves, yung mga ginagawa pa pong iba sa dito po sa ating Quadcom. Ako po din po ay Quadcom, ginawa nila kay VP Sara, ginawa nila kay Roque, mga kalaban, mga kababayan sa politika, yung mga panggugurgur, mga kababayan, sa mga social media accounts, pananakot sa mga naglalabas ng mga opinion. Rin po ron. At nagtestigo po ako ng 2 beses ayon sa aking personal knowledge bilang humarap sa Quadcom, humarap sa mga Senate hearings, at personal ko pong nasaksihan yung mga ginawa pong panggigipit sa mga Teves at sa pagko-contempt sa mga kalaban nila, mga kababayan, na hindi nila gusto ang sagot. Walang kalaban-laban. Contempt. Mga ibang kliyente ko po na talaga pong may atmosphere of oppression and political persecution dito po sa Pilipinas.
Kawawang ngagba. Sa ngayon Wag mo sabihin hindi ka mag-a-agree, Ted Filon. po, gaano na ito kapinal na desisyon? Meron pa ho ba ditong remedyo? Meron pa ho ba ditong maihihirit pa ang pamahalaang Pilipinas dito po sa pagbabasura ng petition for extradition laban sa inyong kliyente? I don't think so. Ang sabi po ng aking mga counterpart na mga legal counsels po sa Timor-Leste na pawang mga dalubhasa pong mga human rights lawyers, hindi lamang po sa Timor-Leste kundi recognized din po sa ibang bansa including sa Hague po, yung isa naming taga-ICC pa. abogado po roon na mahirap na pong ma-overturn ito because this is based on human Facts. and political rights. Ito ay paglabag ng konstitusyon ng Timor-Leste. Wala na. Talo ang mga ngagba. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.